Are you sure it's good? Ay, segurado. Sigurado. Are you sure it's Segurado. Nakita nyo naman mga Star Apple sa Pilipinas mga kapanyero, wala akong nakikita ganito. Kukuha ka lang sa puno ng kapitbahay. Ito yung mga dinudugas lang natin sa puno ng kapitbahay, pero dito mga kapanyero, ang saya naman, di ba? Meron pa rin dito kahit ganitong buwan, di ba? Magandang araw mga kapanyero, ito welcome back po sa ating channel. Nandito na po tayo ngayon sa LA, di ba? Dito sa una nating mga kamag-anak, yung mga ating kapamilya, mga kapuso natin dito sa LA. Susugod tayo ngayon dito sa Seafood City. Dito tayo magbe-breakfast nga pala. Ayan, no? Ganyan din, mag-ano na rin tayo rito, mamamalengke na rin tayo rito, mamimili na rin tayo ng mga pangangailangan nating pagkain sa bahay. Dito mga kapanyero, meron din tayong Seafood City sa Canada, sa Edmonton. So titikman naman natin yung breakfast nila rito, di ba? Ito. Tara, pasok muna tayo mga kapanyero. Yun, uy, ang haba ng pila. Ito yung Grill City nila mga kapanyero. Dito yung breakfast na buy one take one tuwing umaga. Ayan, oh, araw-araw daw yan. Ayan, oh, haba ng pila. Mainit naman yun. Ewan nga, nasan yung suka? Ay, hindi yung ano. Wala eh. Ano? Brand yun eh, brand. Ha? Brand. Brand to? Ito ang Jeprox? Brand. Dito ko pa nalaman to. Ba't sa Pilipinas kaya? Hindi kayo taga-California. Tamo na, rinig mo. O yung Jeprox daw, Jeprox. Ito ba sarap? Hindi na ba isa? Masarap. Kalahati lang ito. So dito sa tindahan na to, buy one take one Ang breakfast. ang breakfast. Eh, ang isa, $10. Kung nilalabas, $5. Parang $5 lang. Tapos ganyan kadami. Ba, sulit na ah. Sulit talaga. Ang dami. Kaya pala, Kaya kita mo ang dami ng tao. kaya ang daming tao oh. Mas maganda na rin dito kaysa magluto ka, yung amoy ng ito, yung amoy ng danggit, amoy ng Jeprox, amoy ng Napusit. pusit, kaysa magluto ka sa bahay. Dito na lang kasi parang $5 lang, meron na itlog, meron pang dalawang itlog, may kape pa. Sabi pa, saan ka na? Saan ka pa? O, punta na kayo rito sa California, ay punta na kayo rito. Kung yung sitang ka mo, dapat magbabad kay din siya. Sabihin na naman, hindi na punta si Inag lang. Hindi magugustuhan ko yung Inag kasi bayan doon. Narinig mo, magugustuhan ko yung Inag kasi buy one get one. Hindi mo narinig ba? Okay lang yan kay Inags. Ganun. Masaya nga yun dun pagka ganun eh. Pag nababanggit si Inag, masaya okay si yun. Inag. Wala nang ito pa. May isa pa. Si Tito Ricky ba, malakas kumain na? Hindi. Kaya, pero, ano gusto mo yung puset? Winner. Ba't naman pusit lang pinakakain mo kay Tito Ricky? Hindi, tignan mo yung harap niya. Ayun pala, nasa kanya pala lahat. Tapos meron pang hindi nabubuksan, kanya pa rin yan. Mahina nga kumain. Mahina kumain. Hindi, kaya pag malakas siya kumain. Siyempre, happy ang wife. Ayun. Siyempre, pag happy wife, happy life. Happy life. Yeah. Tanda mo yun, Arna na. Tandaan niyo yan. Pag-dropping. Kota na, okay na. Kita Gisa. Sold na. Sold na ang shopping. Nagtataka lang ako rito sa lugar niyo eh. Sabi dito walang winter, pero ba't ganito kalamig? Hindi nga. Ito to pinakamaganda yung wedding. Meron din pala. Ngayon, winter na yun. Kasi lahat ng kwento. May. Ngayon, mas malakas ngayon. Mas malamig po. Wala lang kami snow. Dito sa area. Sa area. Pero lahat kasi ng kwento sa amin sa Canada,
Itong araw California, wala nga raw winter, mainit. Ganun ang ine-expect ko talaga. Yun ang mga kwento. Hindi, kasi ang tawag nila, sunny California. Mm. Pero, Pero malamig pa tama yung rin. sinabi mo, marami pang tao na nagko-comment ay hindi naman nakakapunta dito. Yun nga eh. Yun nga, yung mga nagsasabi. Dito makaka-comment Oh, at ka least na. ako makakapag-comment ako. Naranasan ko, nakita ko kung gaano kalamig dito. Lugaw. Malamig talaga. Lugaw natin. Kailimin ka lang. Yung mga nagko-comment pa na ang California wala raw winter, hindi, meron din. Hindi siguro, just in comparison lang ka sa Canada. Parang, Oh, hindi, pero lagi nga inano, wala. Ganun ang comment. Yung mga nagko-comment na yung mga hindi pa nakakapunta rito, at least ako nakapunta ko, naranasan ko talaga yung lamig. Malamig rin dito. Malamig. kaya yung mga suot mo, kulang pa. Kulang, doble. Sumuka ka kagabi, no? Ha? Sumuko ka. Sumuko ako kagabi. Oo, lamig. Kailangan talaga rito mga kapanyero, maaga kang pupunta na mag-aalmusal dahil ang dami ng tao. Kami, pagbukas pa lang. Tapos hindi lang. Pinabibigay ito yung kanya. Dilista pa ko. Nilista na, parang Gina raw gusto. Si Gina binili niyang bag. Binili din natin ng bag si Gina. Biguin mo Si Gina, Arian, yung mayaman lang, Julie. mag-iingat ako si Gina. Hindi mo pansin, yung bahay niyo kay Gina. Kalisa, ang next in line na nga doon si Gina sa akin eh. Pag namatay ka, si Gina lang si Arwa. Siya na ang madam. Hindi, alam mo, iniisip ko, di ba nakalimutan ko yung taho. Tingnan mo. Bumaba ka na. Ako, $2 ang ata. Sabi sa taho naman sa amin, 5 piso lang. Eh, Kumuha ka na, yan, Jobel. ito. Big serving spoon. Ikaw nga Ayan, Jobel. Para, hindi, baka hindi natin maubos eh. Napakaraming pagkain naman dito. Yung yung magtataho na kayo ng usap na. Oo, 2,000. Nakita namin sa palengke. Sabi ni Jobel, pupunta ka ba dun sa San Isidro? San San Vicente. Vicente. Pumunta ka dun. Hanapin mo lang kami. Oo. Yan taho mo. Magkano yan lahat? 2,000. O sige, Kukunin pumunta namin ka yan. dun. Kukunin lahat. Tapos umalis na kami. Sabi ko, Walang hanggang ngayon. Naghahanap ako ng Jobel. Sa San Isidro. Nasa Canada na to. naghihintay pa rin yung tao niya lumalapit. Pinaasa ninyo yung Tapos pa, tao. sabi pa namin sa tao, kunin mo yung cellphone number mo, doon ang ball. Hindi ka na pa ng Kasi sabi niya, sure buyer. Eh, ang sabi ko, pag umano na yung pila, kumonte, kuha akong tao. Eh, hindi mo kumiksi. Mahaba talaga. Ang galing dito mga kapanyero yung almusal oh. Lalong humahaba yung pila. Sa likod niya, meron ng sititang. Dito mga kapanyero yung pagkain, pipili ka ng dalawang ulam. Bali tap silog, long silog, ganun. Ikaw yung mamimili. Everyday na buy one take one. Talagang murang-mura na to. Yan, pupunta ba dito? Yan, sa mga nagtatrabaho, pwedeng iyan eh. Ito ulam na to pagka sa yung baon, pwede na to, baon na. Nila. So yung iba, mga nagte-take out, pambaon sa trabaho. Ganun yung ginagawa. Pero napakadami kasi ikaw yung pipili ng dalawang putahe na gusto mo. Dalawa ng dalawa, bawat isang tao itlog. O yan, balik natin din. Oo nga, maski lugaw May naman. ballpen ka ba? Ano mo? Tsaka itong lugar lang yung kay Jobel, may issue. Hindi, nahalo na niya yung kanya. Sa akin, di pa naman eh. Nanduro na ang pila mga kapanyero. Ayun no. Ganun pala kaano rito. Kahaba ang pila. So araw-araw kaya ganito ng ganito ang ang pila. Napakahaba ng pila. Ang laki ng Seafood City nila rito sa sa LA. Pero marami raw branch to rito. Pero ito yung pinakamalapit sa tinitira natin. Kaya nandito tayo. Kaya nga ngayon namimili pa rin tayo sa lahat ng ihahanda natin mamaya. Para sa ihaw-ihaw natin, di ba? Bakit? Ano issue rito? Nakita kami dito. Oh. Si Lisa, nag-order ng walang oxtail. Mm. Nag-order ng oxtail sa loob. Mm. Mm. Nag-order ng oxtail. Tapos iniwan namin. Nagpunta siya doon. Ay, hindi siya po yung nag-sinap niya, ready niya. Oh, ni-ready lahat. Sila. Sir, Tita Didi, no nasa Pilipinas tayo, parang may pinagmanahan tayo. Natatandaan mo yung nasa grocery tayo sa Robinson. Isang ganito. Pinalabas ba namin yung Pinalabas namin. May bigas, may Steam lapo-lapo tayo.
Steam tilapia na lang. Oo, yun na lang. Kuha ko ng pang tilapia. Hindi kung i-steam natin, yung malaking tilapia na. Ayun, no, yung kabila, mas malaki yun. Nasaan ang Ayun, doon, no. Yun ang pang-steam. Ha? Mas masarap yung maliit. Okay, sige. Joy, kuha ko. Parang may... Ito. Ayan. Ang ganda. Buhay na buhay yun. 16. Magkano kaya ang isang piraso niyan? Yun ang tanong kasi per pound. Per pound. My goodness. Buhay Bigat. pa. Hindi na buhay. Natanggal yung ano yan, baka masipit kayo. Ayan o. Masakit na makasipit yan. Eto mga kapanyero, na ikumpara ko lang yung Seafood City sa Edmonton natin at saka dito sa California, di ba? Bumubula pa. Gumagalaw pa. Oh. Mataba kaya. Yun ang malaking tanong. Pag mabigat daw eh. Ano? Pero baka masipit kayo. Ginulat ako eh. O, di ba mga kapanyero? So, share lang, compare lang natin, di ba? So, ganun din mga kapanyero yung Seafood City natin dyan sa Edmonton, di ba? Kukuha ka ng mga isda, papalinis mo na kung ano yung gusto mo. Linis ba or papahiwa mo na. Ganun din, di ba? Pero kagandahan dito, mga buhay pa. Yung mga ibang ano niya. Yung nakita ko isang hipon, buhay rin. Yung lobster, buhay din. Pero ito syempre mga previously frozen na tong mga to, di ba? Yan, no? Mag-iihaw-ihaw tayo, magla-lunch tayo kasama yung mga kapamilya natin dito, di ba? Magdaratingan yung mga anak ni Tita Lisa na para makumpleto tayo, para nga yung pagbisita natin dito sa US is makita rin namin yung mga kamag-anak natin, yung mga first cousin namin dito. Kaya ito, naghahanda kami ang aga pa, kaya nga dito na rin kami nag-breakfast. Nakapamili na tayo. Pero ganun din ang mga presyuhan eh. Parang hindi rin siya nagkakalayo sa presyo ng Canada at sa presyo ng US. Siyempre sa conversion, ganun din. Ang kagandahan din naman mga kapanyero, kumpleto itong Seafood City na to. Para lang rin sa Canada, sa tabi ng Seafood City, may van na mga Meksikano na nagtitinda ng mga prutas. Ito yung business nila, nakapark lang sila sa parking. Tapos, ayan mga kapanyero, ayan oh, ang cute naman oh, ayan oh. So nasa parking lang tayo, dito sila nagkano. Oh ayan, matamis. Ayan oh, ang galing mga kapanyero oh. Why you weigh the mango? No, it's back. Makakapamili tayo, merong papaya, saging, mangga, strawberry. Ayan oh. Oh, you have star apple? Let's see first. Let's taste first. Oh, it's only For one customer, pero for you. For me, Para daw yung sa isang customer niya, pero bibigyan niya na how much? $2 a pound. One and one eh. Good. Matabak yung kaya mito eh. No, masarap. No. Huwag mo lang ang arguin. 3 pedazos, 18, pero para you 15. 15. Oh, 15. Oh, $5 isa. Okay. Very good. Pakita mo dyan yung Oh, yung pakita mo. This video, you know why? Video. He's Yeah, from yeah. Canada. Okay. This guy from Canada, from Philippines. They visit us. Open it so they can see. Wait, are you sure it's good? Ay, segurado. Sigurado. Are you sure it's... Segurado. Nakita nyo naman mga star apple sa Pilipinas mga kapanyero, wala akong nakikita ng ganito. Kukuha ka lang sa puno ng kapitbahay. Ito yung mga dinudugas lang natin sa puno ng kapitbahay, pero dito mga kapanyero, ang saya naman, di ba? Meron pa rin dito kahit ganitong buwan, di ba? May mangga, may orange, Strawberry. strawberry, malaki, ayan no. Kagi? Ako? Yeah. Platan. No, I have some. Ito na to, itong mga prutas na to nanggagaling to ng Mexico.
kumbaga himahango rin sila sa mga, siguro sa malapit sa border, ibinabiyahe rito, ganon. Dahil nga by car lang ang Mexico at saka US. So dun daw nang gagaling to mga prutas na to, di ba? So ang kagandahan din, ito wala nang tax to kasi nasa parking lang to. Ayan no. Tapos may mga mangga malalaki, ayan. Nice one. Kasi may mga saging pa sa loob, may mansanas. O yan no. Siyempre alam naman natin, di ba, na pagka ganitong business, di ba, wala nang tax, tulad yan, nag-aayos siya. Hindi na kami tumatawad pagka ganito. Yung mga tita natin, hindi na sila tumatawad kung magkano ibigay na presyo. Kasi alam naman natin na palit lang ang tubo nila rito. Pero malaki rin ang puhunan nila, di ba? Kaya nga, kaysa naman sa yung mga ibang Pilipino na bilihan ng bilihan sa mga mall, tapos sosyalan na sosyalan, tapos pagdating naman sa ganitong bilihan, tawad pa sila ng tawad, parang hindi rin naman patas, di ba? Naghahanap buhay sila ng marangal na yan yung hanap buhay nila, di ba? Pero meron namang iba na tao na naghahanap buhay pero sa maling paraan. Ganun eh. At least ito lumalaban to, di ba? Lumalaban ng patas. Share lang mga kapanyero. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman nating subscribe button para suporta sa ating channel. Kaya ito, na-share lang namin. Tamo mga kapanyero, yung mga mansanas, saging, strawberry, yung mga mangga, hindi namin binili sa grocery. Dito kami bumili sa nakapark lang na to, di ba? At least tulong na rin natin to sa kanya, di ba? Na-share ko lang sa inyo mga kapanyero na kung saan kami bumibili at ano yung pamantayan ng mga tita ko sa kung bakit dito bumibili sa Meksikano na to. Suki na sila nito. Kaya nga pagka nagkabayaran, wala nang tawad yan. Kung magkano ibigay nung presyo nung Meksikano na to, yun na ang binibigay ng tita ko. At least yun nga, yung pagtulong, yun ang ginagawa ngayon dito. Kaya nga kilala na siya nitong nagtitinda na to. Maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.